Magandang araw po. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pero bago po ako patuloy na magsalita, gusto ko lamang pong makilala yung mga kababayan natin dito. Gusto ko lamang po makita ang kamay ng mga taga KOJC. Taas po natin. Yan. Yun. Itaas naman po natin ng ating kamay kung hindi po tayo taga KOJC. Yung hindi, bakit parang pareho yung nagtaas ng kamay? Niloloko niyo ako. Sige nga ulit, taas natin yung mga hindi taga KOJC. Ayan. Yung mga nagtaas ng kamay, tulad din niyo po ako. Hindi rin po ako taga KOJC. Ngayong araw na ito, ikikwento ko lamang kung paano natagpuan naming mga banateros ang tunay na mga pangyayari sa loob ng KOJC. Aaminin ko sa inyo, nung una, isa po ako sa mga nagsabi na relihiyong ito ay isang bulaang propeta. Isa po ako sa mga bumatikos sa mga taga KOJC. Sinabihan ko po kayo na isa kayong kulto. Pero, sa kabila nun, inimbitahan po ako ni Pastor Kibuloy kasama ang aking grupo sa KOJC. Nung pumunta po kami, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, baka mamaya pagpasok natin doon, ialay na tayo. Wala akong biro. Ito ay honest na damdamin ko sa inyo. Nung unang inimbitahan kami, natatakot ako. Sabi ko, baka mamaya, pain lang to. Pagpasok namin sa loob, hindi na kami palabasin. Kaya nga ang kondisyon ko noon, humingi pa ako ng security. Ito walang biro ito ha. Takot ako noon. Sabi ko, sandali. Ibang usapan yan. Iba yung bumabanat ka sa TV. Iba yung iniyaya ka. Di ba? Alam mo yung napapanood natin sa pelikula? Yung sa gabi. Di ba? Wala na. Alay ka na. Sabi ko, virgin pa naman ako. Delikado. Di ba? Nung naanto na po kami, ang tagal, inaantay namin si Pastor. Sabi ko, hindi kaya loko to, kamata to eh. Parang binudol kami dito ah. Hanggang nung dumating si Pastor, unang bati niya sa akin, Banat Bay, pinapanood kita, binabanatan mo ako ah. Ay ka, di naman. Doon na talagang unang reaction ko, sabi ko, grabe naman to. Parang yun kagad ang binanggit niya. Hanggang nung kumain na kami, ang nasa laman pa ng isip ko, hindi kaya lason to. Kasi ang sasarap eh. Alam mo yung parang huling pagkain nyo na to, di ba? Parang, huli na to. Ito na yung last supper nyo. Mamaya alay na kayo. Hanggang nung nag-uusap-usap na kami, unti-unting pinapaliwanag ni Pastor sa amin ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa niya sa ministro niya, maging doon sa kontrobersyal niyang mga binitawan, tulad ng appointed Son of God. Marami sa inyo, tulad ko, parang naano kayo dun eh. Bakit ba appointed Son of God si Pastor Kibuloy? Di ba ang Panginoong Hesus yun? Di ba ang Panginoong Hesus ang dapat nating sambahin? Marami sa inyo nagtatanong dyan. Yun din ang unang tanong ko. Pastor, ba't kayo naging appointed? Sino nag-appoint sa inyo? Yun ang unang tanong ko. Hanggang pinaliwanag niya na ang bawat isa sa atin ay appointed Son of God. Na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap mo si Kristo, ay appointed Son of God because we inherit yung pong pagiging anak ng Diyos. At doon sa anak ng Diyos ay naglalagay siya ng pinuno. Kung maaalala ninyo, si Pablo, sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ganun po yun. Sinasabi ni Pastor, sundan niyo ko kasi sinusunod ko ang Diyos, ang Ama. Mahirap maunawaan sa isip ng isang bobo. Di ba po? Mahirap po isipin yun eh. Pero, nung aking pong sinaliksik, at tinanong, Lord, totoo ba to? Baka naman pinagluloko lang kami nito tulad ng mga politiko. Kami pa namang mga banateros, mga ano kami, medyo pasaway kami.
Bakit kami imbitahan dito? Sawang-sawa na po kami sa politiko eh. Sa totoo lang po, sino sa inyo hindi pa sawa sa politiko? Meron ba kayo nakitang politiko yung sasabihin sila, magnanakaw kami pag naupo kami dyan? Lahat po ng politiko sinasabi nila, hindi, magsisilbi kami sa bayan. Wala naman nagsabing, hindi, kaya kami tumatakbo para lang magkaroon ng kayamanan. Wala eh. So yun din ang thinking ko. Kaya lang alam nyo mga kababayan, isa lang sa Biblia ang sasagot niyan. You will know them by their fruits. Tama, mali? Wala akong sinabi yung Biblia, you will know them by how many verses they memorize. Wala pong pakialam ang Panginoon kung marami kang minememory na verses. Bakit? Si Satanas nga memorize ang Biblia eh. Tama, mali? Ginamit niya pa nga sa Panginoong Hesus yun di ba? Nung tinetempt niya. Pero ang importante yung prutas. So tiningnan ko ang prutas, gayon pa man ang buong grupong Banateros, ang prutas ng KOJC. Na walang korupsyon, maayos, maganda, malinis, at higit sa lahat, may pag-ibig. Tama, mali? At nasubok kayo nung siege. Di ba ho? Yung mga kasama ko gusto na makipagpatayan eh. Lalo na si Boss Dada. Talagang gigil na gigil. At saka yung isang matabawa doon. Si Jay, mura ng mura, di ba? Hanggang to the point na pinagkamalan na nga nila ako yun. Nakakapagtakang. Kasi alam niyo, hindi ko sinasadya yun na nagkasakit po ako nung araw na yun. Kasi marupok po ako eh. Ay, bigay doon. Totoo po, maasakitin po ako. Sila lang inaandun. Pero ang tatapang ho nila. Panay ang bulong ni Ma'am Hana sa kanila, wag relax lang kayo ha. Relax lang kayo. Kasi nga, gigil na ho sila eh. May dala ng ice pick yung isa doon, no? Pero ang mga taga-KOJC, minahal nyo. Bakit? Yun din ang turo eh. Isinabuhay nyo. Isinabuhay ng bawat isa sa atin yun. Kaya naman din kami, mas lalo kami nakumbinsi. Hindi lang yung Glory Mountain na napakaganda, hindi lamang po yung Kingdom, pati po yung Prayer Mountain napakaganda. Yung patakaran ninyo, lagi niyang tinatanong sa akin pag hindi kilala si Pastor, paano ba naging mayaman niyang grupo na yan? Sa totoo lang, di ko rin alam. Hindi di ba yan Paano isang grupo makakagawa ng ganito? Alam niyo sa totoo, isa lang. Pag walang korupsyon. Tama, mali? Aminin natin, hindi naman po KOJC ang pinaka-dominant religion sa Pilipinas. Pero paano nyo nagawa to? Lahat kasi kayo binibigay nyo at yung pinuno ninyo, hindi binubulsa. Kaya mga kababayang, hindi taga KOJC, mainggit naman tayo sa ganito. Mainggit naman tayo sa leader, the honest. At alam nyo, nitong mga nakarang araw na dumadalaw kami kay Pastor, pinapaliwanag niya sa amin yung mga plano niya. Alam nyo reaction ko? May tama talaga to. Hindi, walang biro ito, diretsuhan na ito, being honest. May tama itong tao na ito. Bakit? Ang dami niyang gustong mangyari. Parang presidente yung datingan. Bakit? Ang dami niyang gustong mangyari. Pero pag sinaliksik mo, nangyari na Gusto niya linisin ang buong Pilipinas. Ginawa na rin niya noon Kailan nagsimula? 2008 ba yun? Hindi lang niya ito sinasabi. Ginawa niya na. Yun po yung mahirap unawain. Kaya tama yung naisip ko. May tama siya. Tama siya. Di ba? Tama po si Pastor Alam niyo mga kababayan, hindi po kami mag-aaksaya ng panahon dito para makipag-usap sa inyo kung hindi kami kumbinsado. Lahat po kami kumbinsado itong mga kasamahan ko. Kaya alam niyo, yun lamang po ang iiwan ko sa inyo ngayong araw na to.
kayong mga hindi taga KOJC, mas malala po ako sa inyo, maniwala kayo. Ang turing ko nga sa sarili ko noon, para akong si Pablo. Ano yun? Di ba si Pablo, inusig si Kristo? Talagang inusig hanggang kaduluduluhan. Pero, si Pablo ang isa sa pinakamaraming nagawang sulat sa Biblia. Hindi ko naman sinasabing si Kristo, si Apollo, Kibuloy. Pero ganoon din po ako. Inusig ko po si Pastor Kibuloy. Ang buong grupo ko, walang lakas loob na nagsabing kulto itong grupo na ito, kung hindi yung grupo ko po. Yung iba tahimik eh. Bakit? Kasi siyempre, alam naman natin, kasamahan ni Pangulong Duterte. Pero kami pinagtawanan namin. And yet, nung nakita namin, ang usapan namin, gayahin natin si Pablo. Na talagang tulungan natin si Pastor na mamuno sa ating bayan. Umpisahan natin sa Senado. So kayong mga kababayan natin hindi taga KOJC, maniwala po kayo, mag-research lamang po kayo. Huwag kayo maniwala sa akin o sa sino mang sa amin. Mag-research po kayo. Makikita ninyo ang ganda ng kanilang pamumuno. Nakakainggit. Kaya nga, di ba, bakit natin hinalal si Pangulong Duterte? Inggit po tayo sa Davao eh. Tama? Gusto natin yung katulad ng Davao, maayos, malinis, mababa ang krimen. Ganon din po dito. Maayos po ang kingdom. Maayos ang ministro. Paano nangyari? Dahil sa kanilang pinuno. So, agawin uli natin. Amen? Agawin kasi inagaw natin si Pangulong Duterte, di ba? Inagaw natin si Pangulong Duterte sa Davao. Hiramin uli muna natin si Pastor Kibuloy. Okay po ba yon? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.